Magnanakaw ka. You made this evil plan to steal everything that's rightfully ours. Ginagawa ko lang to para sa ikabubuti ng lahat, Yuan. Nagpatawag siya bukas ng town hall meeting. Wala ka bang naiisip na paraan to use that to your advantage? Lahat gagawin natin para mapaalis siya dito. I'm going to Ina's town hall meeting. Papatalsikit ko siya sa harap ng buong kumpanya. Bilang CEO, gusto ko pong i-address lahat ng tanong at concern niyo po sa ating kumpanya. Those papers invalidates the deed of donation na pinapapirmahan sa'yo ni Lola. So sign it. Hindi na magbabago ang isip ko, John. Laban lang. Hindi ko pipirmahan yan. Tigilan mo na! Napabayar mo lahat! Inagaw mo sa akin, Ina! Di na naman deserve yung ginawa natin sa kanya. Hindi naman gumana yung protesta natin. So, pinagkakakitaan niyo pala yung pagpapatalsik sa akin dito bilang CEO. May nagbabayad sa inyo? Bakit niyo ginagawa to? Sino yung nagbabayad sa inyo para i-pressure ako nung umalis dito sa kumpanya? Ma'am, nagkakamali po kayo. Nagpuprotesta po kami dahil yun po yung paniniwala namin at wala po nagbabayad sa amin, ma'am. Pero narinig ko kayo. Binibigyan mo sila ng pera. Iba po yun, ma'am. Yung tungkol sa pera, hindi po yung tungkol sa pagpuprotesta namin, ma'am. Ma'am Ina, ginagawa lang naman namin yung tingin namin makakabuti para sa company. Para sa mga trabaho namin. Nagpatawag po kayo ng town hall meeting. Kinapalan na po namin yung mukha namin para sabihin yung lahat ng mga concerns namin. Kinapalan po namin yung mukha namin dahil mahal po namin tong kumpanya. And maybe you should listen to all their concerns, Ina. And show them that you're truly worthy of being the CEO. Hindi mo naman kailangan sabihin sa akin yan, Yuan. Dahil yun naman talaga ang gagawin ko. I will take responsibility sa lahat ng mangyayari dito sa kumpanya. Both the triumphs and the trials it will face. Dahil mahalaga din sa akin tong kumpanya. More than anyone knows. Excuse me. Wala namang kwenta itong dokumento na ito eh. What? Photo? Major! So what? Ganun na lang? Si Ina na talaga ang CEO ng De La Costa Food Corporation? At lahat ng shares ni Mama mapupunta sa kanya? Ganun ba? Yes, Mare. Unless may maisip ulit tayong paraan para mabawi yun at mapatalsik siya sa posisyon. Eh, ano pa bang pwedeng gawin ni Joanna? Why don't we talk to Lola? Sabihin natin na gusto na natin magtrabaho sa kumpanya. And that this way, we can show to her and prove to her na mas deserving tayo kaysa doon sa Ina na yun. And plus, this is what she's wanted all along. Yuan, ngayon pa? Nagalit na galit na siya sa atin? Ginawa niya naman CEO si Ina eh. Alam niyo, kung nabubuhay lang si Rodante, hindi na hahayaang mangyari to. Siya na mismo ang haharang sa desisyon ni Mama na basta na lang ipamigay yung shares na sa hindi namin kadugo. Charlie. Yeah. Why? What do you have in mind? Charlie, We need to prepare. Meron pa tayong pwede magawa.
nalaman ko kung anong nangyari sa meeting. I'm sorry na nangyari yun sa'yo. Parang hindi na talaga nagbago si Joanna. Mama, nasanay na po ako sa kanya. Ang mahalaga, marami pa rin tayong empleyado na naniniwala sa kakayahan mo. Naawa ako kanina kay Ma'am Ina. Parang di niya naman deserve yung ginawa natin sa kanya. Tama lang yun para malaman niya na hindi siya bagay na maging CEO nitong kumpanya. Ito lang muna yung pera. Pero Lola, bukod po sa apo niyo, sigurado po kung marami pang may gusto mawala ako sa kumpanya. Kaya Nino, Sa totoo lang, Lola, hindi ko po alam. Pero po malakas yung kutob ko. Pero huwag po kayo mag-alala. Wala pong urungan to. Tulad nga po na sinabi ko sa inyo, itatrato ko po yung kumpanya na parang sa akin. Para po sa inyo yun at para kay Lola Rosario. Nakakatuwa nga po na kahit nakilala ko lang si Lola Rosario sa mga kwento niyo at kay Daddy, ramdam po namin ni Nono yung pagmamahal niya sa amin. Dahil po sa inyo. Parang siya nga po yung tumutulong kay Nono ngayon. Kaya Lola, ang gusto ko muna pong isipin, aalagaan ko po yung kumpanya at yung kapatid ko. tama yan, Ina. You have to be strong for Nono. Alam mo, kahit unconscious siya, alam ko naririnig niya tayo. Nararamdaman niya tayo. Lalo na yung pagmamahal mo. Yun ang patuloy na nagbibigay lakas sa kanya. Kaya kailangan magpakatatag ka para lumaban din siya. Salamat po. Excuse me po, Ma'am Ina. Gising na po si Nono. Sige na, sige na. Excuse me. Sige na. Natignan ko na po si Nono. Ano po lagay ng kondisyon niya ngayon? Okay na po ba siya? Dala pa rin ng irregular heartbeat ni Nono, kaya hirap siyang huminga. He really needs plenty of rest. But you know, pwede na natin siyang ilipat sa private room. Ang doktora, hindi pa po talaga siya pwedeng operahan. Oo nga po, Dok. Para naman po tuluyan yung gumaling yung kapatid ko. Sa ngayon, hindi pa talaga pwede kasi nagre-recover pa siya from his lung infection. And yung abnormality na nakita natin dun sa kanyang heart valve, we really need to evaluate that. I need to go. Thanks, Doc. Ina, ang importante, nagkamalay na si Nono. Yun na lang muna isipin natin. Ha? Apo na.